paano ba tayo pipili sa darating na 2028 elections? Alam ko, medyo malayo pa, pero pag-usapan na natin. Kasi may isang kasabihan na palagi nating naririnig, na baka ito na yung panahon para kalimutan na natin, para magkaroon ng tunay na pagbabago. Oh, sige, simulan natin dito. May isang weather newscaster dati na binitawan tong linyang to. Parang biro, at marami ang natawa. Kasi parang may tama, di ba? Ngayon, season mo. Bukas, season ko naman. Pero alam nyo, sa likod ng halahak na yon, may isang malalim at medyo nakakabahalang katotohanan tungkol sa politika natin dito sa Pilipinas. Kasi itong panapanahon lang, hindi lang to basta biro. Isa na siyang mindset ng pagsuko. Ito yung paniniwala na ang eleksyon, hindi talaga para ayusin yung mga mali sa lipunan, kundi para lang magpalitan ng pwesto yung mga pamilya na nasa kapangyarihan. In short, yung kapangyarihan, hindi siya nawawala, nagpapalitan lang ng kamay. So, bakit nga ba delikado ang ganitong pag-iisip? Tara, alamin natin yung mga tunay na panganib kapag tinanggap na lang natin tong seasonal view ng politika. Kasi pag ganito na ang mindset natin, yung corruption, hindi na siya nakakagulat. Hindi na siya iskandalo. Nagiging parte na lang siya ng inaasahan nating panahon sa politika. Isang bagay na, well, paulit-ulit lang naman nangyayari. At dahil dyan, pati yung pagpasa-pasa ng pwesto sa iisang pamilya, henerasyon-henerasyon, parang nagiging normal na rin. Hindi na natin siya tinitingnan bilang isang malaking issue, kundi parang, ganyan talaga ang takbo ng buhay rin. At ang masama pa, dahil sa ganitong pag-iisip, mas nagiging mahalaga yung katapatan natin sa isang politiko kesa sa sarili nating critical na paghuhusga. Tinitignan natin kung kanino tayo loyal, imbes na kung ano ba talaga ang ginagawa nila. At ano ang resulta ng lahat ng to? Nawawalan na tayo ng boses para maningil, para humingi ng accountability. Bakit? Kasi parang wala na ring nagbabago eh. Paulit-ulit lang naman yung cycle. Pamilyar na. At ito yung nagdadala sa atin sa pinaka-critical na tanong na sigurado marami sa atin ang nag-iisip. Kung yung sistema mismo ay dinisenyo para protektahan yung mga dinastya, kung ganito lang din pala, bakit pa ako bumoto? Ano pa ang saysay ng boto ko? So paano nga ba? Dito na tayo papasok sa pagbabago. Kasi ang pagpili ng iba ay laging nagsisimula sa pagtatanong ng mga ibang klasing tanong. Ang solusyon dito ay nangangailangan ng tatlong malaking pagbabago sa ating pag-iisip, tatlong mindset shifts. Kailangan nating ilipat ang focus natin mula sa kung sino yung tao patungo sa anong sistema ang daladala niya. Una, imbes ng tanong natin ay, sino ba ang sikat? Gawin nating, anong sistema ang pinapalakas ng kandidatong to? Sinusuportahan ba niya yung mga reforma na magpapahirap sa pag-abuso sa pwesto, tulad ng decentralization? Pangalawa, imbes na hanapin natin kung sino yung may pinakamalaki at pinakamagandang pangako, hanapin natin yung kandidatong naiintindihan yung limitasyon ng gobyerno. Siya ba yung nagsasalita tungkol sa checks and balances o siya ba yung nagpapakilala na parang siya lang ang tanging sagot sa lahat ng problema? At pangatlo, na napaka-importante, kailangan nating ibaling ang atensyon natin mula sa national stage pababa sa ating mga lokal na kandidato. Sino ba ang tumatakbong mayor o gobernador sa lugar ninyo? Ano ba talaga yung track record nila? Doon masusukat ang tunay na galing. Okay, para maging mas practical to, heto. Isang checklist ng mga red flags o mga dapat nating bantayan sa kahit sinong kandidato. Isipin nyo, ito yung mga gamit nyo para makita kung sino yung nagpapatuloy lang sa lumang sistema. Bantayan nyo yung mga senyales ng dinastiya. Yung history ng palipat-lipat ng partido, di ba? O yung mga malabo at malalaking pangako ng pagbabago na walang konkretong plano. Pero klaruhin natin, ang pagtanggi sa logic ng panapanaon lang ay hindi lang para sa isang eleksyon. Isa itong pangmatagalang paninindigan. Isang bagay na babago sa kung paano natin tinitingnan ang pagiging mamamayan. At hindi ito madali. Unang-una, kailangan nito ng tapang. Tapang na talikuran yung nakasanayan na, kahit na yung mga bagong pagpipilian ay mukhang mahina o hindi sigurado. Kailangan din nito ng pasensya. Mahabang pasensya. Kasi kailangan nating magtrabaho para sa unti-unting pagbabago sa loob ng isang sistemang binuo ng daan-daan taon. At higit sa lahat, kailangan nito ng pag-asa. Hindi yung pag-asa na parang naghihintay ng himala, ha? Kundi yung pag-asa na ang katotohanan kapag palagi nating pinanindigan ay may kakayahang baguhin ang politika natin sa paglipas ng panahon.
At ito siguro ang aral na dapat nating baunin. Ang pagbuto, hindi lang siya isang seasonal na ritual. Isa siyang akto ng paghuhusga. Oo, limitado, hindi perpekto, pero laging makabuluhan. Kaya, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Sa 2028, baka ang pinakamahalagang desisyon ay hindi kung anong panahon na naman ang susunod, kundi kung handa na ba tayong mga Pilipino na sabihin ng sabay-sabay, dito na nagtatapos ang lohikang yan.